Nadia. May nakita akong super gwapo na kakapasok lang dito sa bar. Untag di asi kay Nadia na nooy abalang kinakalikot ang kanyang cellphone. And so, walang ganang tugon naman ito. Oh my! Oh my! Look! Siko pa ni Asi dito, dahilan upang maiangat niya Nadia ang kanyang ulo. Yan ang director ng Z's Enterprise, diba? Si Mr. Zachary Miguel Reyes? Muli pang sambit ni Asi. Napalunok naman ang pagkadami-dami si Nadia ng mga sandaling iyon. Dahil kung maaalala niya, noong lasing siya, pinagyabang niya sa harapan ni Asi na mapapasa kanya ang direktor ng Z's Enterprise na si Zach. Inaamin niyang kinabahan siya ng mga sandaling iyon. Pinagdarasal na lamang niya na sana ay nalimutan na ng kaibigan ang sinabi niyang yon dahil kung wala, talagang malalagot siya. Tara na. May work pa kasi ako bukas eh. I need to sleep early. Pagpapalusot niya. Ay, no girl. Dahil unang-una, baka nakakalimutan mo na ikaw mismo ang nagaya sa akin dahil wala kang duty bukas. Right? Isa pa. Speaking of Zach, hindi ba't sinabi mo sa akin noon na mapapasayo siya? Ngiting nakakabaliw ni Asi. What? Wala akong maalala na sinabi ko yun sa'yo, no? Walang maalala? Or nagpapanggap ka lang na walang maalala? Don't fool me, girl, ha? Gusto mo bang ipakita ko ulit sa'yo ang video mo habang sinasabi mo yun? Wag na. Oh, fine. What do you want me to do? Ngumiti ng nakakaloko si Asi, bagay na labis na nagpakaba kay Nadia. Sana ay mali siya sa naiisip niya, dahil kung sakali mang tama siya, isang malaking kahihiyan ang kakaharapin niya. Okay, lalapit tayong dalawa sa kanila. I will distract his secretary, tsaka mo susubukan ang luck mo. Luck? Oh, what do you mean? Di, akitin mo si Zach. Where on earth did you get idea, Asi? Hindi kami magkakilala. Isa pa, he's so cold. Sa tingin mo talaga maakit ko ang director ng Z's? Di ba nga sinabi mo sa akin na mapapasayo siya? Paano mo naman gagawin yun kung hindi mo siya aakitin, Aper? Hay... Pinapasok mo talaga ako sa nakakalokang sitwasyon, no? Sige na. Aatras ka na ba? At sino bang may sabi sa'yo na aatras ako? Never pang umatras ang isang Nadia Sebastian. Magkano ba ang fee ko nito? Ay, ang tapang. Sige, bibigyan kita ng 2,000 pesos kapag napapayag mo si Zach na kumuha kayo ng room. Ano? Asi, that's too much. So, aatras ka. Akala ko ba walang inaatrasan ng isang Nadia Sebastian? Fine. Pero gawin mo ng 5,000. Wala na akong stocks ng food sa bahay. Kaya, huwag ka ng kuripot. Matalino ka, ah. O siya, sige. Basta, dapat mapapayag mo si Zach without my help. Go na! Sabay tulak kay Nadia. Napairap na lamang si Nadia at medyo naiinis dahil sa pagtulak sa kanya ni Asi. Ang totoo, hindi niya pa nagagawa ito sa buong buhay niya. Pero dahil na rin sa kagagahan niya noon, ay hindi na siya nakatakas pa. Huminga ang dalaga ng malalim at bahagyang tinanggal ang 2 botones ng kanyang damit, kung saan kitang-kita na ang kanyang dibdib. Wala na siyang maisip na paraan para mapansin ni Zach, kundi iyon lang. Hi! Mind if I join you here? Panimula niya pa sa malanding boses na para bang hindi nakikita ang sekretary nito sa tapat. Excuse me miss, pero may I know kung anong kailangan mo kay Pagsasalita pa sana ng sekretarya, pero hindi na natuloy na magsalita si Zach. It's okay, Bernard. Doon ka na muna sa ibang table. Oh, okay. Yes, sir. Naguguluhan namang wika ng sekretarya sabay kuha sa beer at lumipat ng ibang table.
Doon na ngumiti si Nadia at naupo sa tapat mismo ng gwapong si Zack. What do you want? Cold na usal ni Zack dito. You. Actually, kanina pa kita pinagmamastan. At ang mga kagaya mo ang type ko sa mga lalaki. So? So, I hope you find me attractive now. Is that the reason you're here in front of me? Gusto mong malaman kung attractive ka ba sa paningin ko? Aha? Bakit? Hindi ba? Natatawa sa kanyang isipan si Zack. Ang totoo, kanina niya pa naririnig ang usapan ng dalawa sa kabilang mesa at alam niyang plano lamang yun ng babaeng kaharap niya. Maputi ka, maganda, matangkad, and most especially, malaki ang atraksyong binibigay mo sa akin now, so yes, I find you attractive. If that is, ano pa pang hinihintay natin? Bakit? Ano pa nga ba? Get a room para makapagsimula na tayo. Hindi na nabigla ang binata sa sinabi niyo ni Nadia dahil isa din yun sa mga narinig niya kanina. Nang tignan niya ang kamay at paa ng dalaga sa ilalim ng mesa, ay doon na siya mas natawa sa kanyang isipan. Klarong-klaro kasi ang panginginig nito na mapaghahalataang hindi sanay sa ginagawa. Tila umandar naman ang kapilyuhan ni Zack, kaya balak niyang sakyan ang gusto nito. Napansin naman ni Nadia na agad tumayo ang gwapong si Zack, kaya doon na siya muling nagsalita. Where are you going? Hanggang doon na lang bang pag-uusapan natin? Nope. Actually, you're right. We should get a room. What? Panlalaki na mata niyang tanong. I said, I'll go get a room muna for the two of us para makapagsimula na tayo. What's wrong? Wala. Nabigla lang ako and, of course, na-excite. Go on, get a room. Utal-utal na sabi niya, kahit ang totoo ay mas lalo nang nanginginig ang buo niya sistema. Agad siyang napatingin sa gawin ng kaibigan si Asi para manghingi ng tulong at resbakan siya, pero tawa lamang ito ng tawa. Diyos ko po, gabayan mo po ako ngayong gabi. Hindi ko naman talaga gustong magkasala sa'yo, Lord eh. It's just a dare. Si Asi ang parusahan mo. Bulong niyang dasal. Bumalik naman siya sa ulirat nang tapikin ni Zack ang kanyang braso. Our Father? Ay, Father of my baby. Yes? Hilaw niyang ngiti dito. Ibig matawa ni Zack. At ang totoo, kanina pa niya pinipigilan ang kanyang pagtawa. Kailangan niya mapaniwala ang dalaga na mali ito ng nilapitang lalaki. Are you ready? Tila may pagkaharot sa boses nito. Ready for what? I mean, yes, I'm always ready. Nakakuha ka na ba ng room? Yeah, let's go. Pwede ko ba munang lapitan ng kaibigan ko saglit para ipaalam na maya-maya pa ako makakauwi? Sure. Doon na nga dali-daling nilapitan ni Nadia si Asi na hindi pa rin magkamayaw sa pagtawa. Hoy, impyerna ka ha? I need backup. Halos bulong niya ng wika dito. Anong backup? Diba sabi ko, hindi ako tutulong sa'yo kapalit na 5,000 mo? Asi naman, hanggang get a room lang ang usapan. Hindi yung may mangyayari sa amin. Asus, bakit? Ayaw mo ba? Proxy na lang ako. Total, mas gusto ko naman talagang mahawakan man lang ang malalaki at matitigas na... Asi ha? Subukan mo lang ituloy ang sasabihin mo. Lagot ka sa akin. Bakit? Ano bang sasabihin ko? Gusto ko lang namang sabihin na gusto kong hawakan ang malalaki at matitigas yung pandesal sa tiyan. Alam mo, ang green mo ha? Ano ka ba? Hindi ako natutuwa eh. Make a scene now. Kailangan ko na makauwi. Are you done? Let's go. Tinig ni Zack na nooy nasa medyo malapit na niya. Bumalik sa panginginig ang buong sistema ni Nadia. At kahit malamig doon, parang isang balde na ang nababag sa kanyang pawis.
Yes, I'm done. Let's go. Nasabi na lamang niya dahil wala na siyang takas na mga sandaling yon. Nauna nang pumanhik sa taas si Zack, samantalang si Nadia ay iniisip pa rin kung paano siya makakaalis. Mas lalo naman siyang kinabahan na makita niya na ang room number na kinuha ni Zack para sa kanilang dalawa. Unang pumasok si Zack at sumunod na rin agad si Nadia. Ngunit kanoon na nga ang gulat niya na makitang hinuhubad na ni Zack ang kanyang coat. Anong ginagawa mo? Natawa naman ang binata at saka nagsalita. Don't worry. Hindi kita pagsasamantalahan. Tinatanggal ko lang ang coat ko at nainitan ako kanina pa. By the way, what's your name? It's Nadia. Nadia Sebastian. Look, I'm really sorry. This is all just a dare. Hindi ko naman kasi alam na sasakay ka eh. I know. Alam mo? Yup. Rinig ko lang naman ang usapan yung kanina na kaibigan mo. Kaya sinakyan na kita. But sad to say, hindi ako tumatanggap na sorry eh. Kaya wala kang choice, kundi panindigan ang ideya mo. Kitang-kita ni Nadia ang seryoso mukha ni Zack na animoy balak ngang totohanin ang nasa isipan niya. Kaya naman na ma-realize niyang wala na siyang kawala, ay lakas loob na siyang pumikit na animoy inaalalay ang sarili sa gwapong binata. Nagmulat lamang siyang muli ang marinig niya ang may hinang hagikik ni Zack na noon ay nakaupo na sa kama habang nakatingin sa kanya. Bakit ka tumatawa? Why not? Look at you. What do you think you're doing, huh? Hindi ba obvious? Since wala na rin naman akong takas sa'yo, edi iaali ko na lang ng buong-buo ang katawan ko. Careful, first ko pa to. Doon na mas lalong humagalpak ng tawa si Zack sa narinig. I never thought that a girl like you, with a flirty voice, ay dakilang virgin pa pala. How ironic. Anyway, don't worry. Wala akong gagawing masama sa'yo. Hihiga lang naman ako saglit dito dahil medyo tipsy pa rin ako. Ikaw, pwede ka na lumabas after 1 hour. 1 hour pa? At anong gagawin ko dito? Titignan ka while natutulog? Yup, enjoy. Wika nito at ibinagsak na ang katawan sa kama. Magrereklamo pa sana ang dalaga pero hindi niya na nagawa dahil rinig niya na ang hilik ni Zack. Nilapitan niya ito at pinagmasdan muna ng ilang segundo bago nagsalita. Galing ah. Kakahiga mo pa lang pero nakatulog ka na agad. Sayang, gusto pa sana kitang pagmasdan for free eh. Kaso kailangan ko na umalis. Bye, Director Zack. Paalam niya dito tsaka dali-dali nang umalis. Rinig pa ni Zack ang pagsarado ng pinto at nang masiguro na wala na doon ang dalaga, ay doon niya na iminulat ang dalawang mata. Napailing siya na natatawa dahil sa buong buhay niya, ngayon pa lamang siya nakakita ng babaeng kagaya ni Nadia. Sa paglipas ng araw ay naging normal lang naman ang buhay ni Zack. Hanggang sa nagulat na lamang siya isang araw habang siya ay kadarating lamang sa kumpanya nang pagtinginan na siya ng kanyang mga empleyado. Yumuyuko naman agad ang mga ito kapag dumarating na siya, pero alam niyang may mali. Kaya nang makasakay siya sa elevator kasama ang sekretaryang si Bernard, ay doon na siya nagtanong. What's wrong with those people, Bernard? Bakit ganoon na lang sila makatingin sa akin? Sir, hindi niyo po ba alam? Sa tingin mo magtatanong ako kung alam ko? Besides, you're my secretary. Responsibilidad mong ipaalam sa akin ang lahat. Sorry sir, akala ko po kasi alam niyo na. Kasi po, may kumakalat po sa social media ngayon na litrato mo kasamang isang babae. At ang babaeng yun ay lumapit sa iyo sa bar noong isang gabi. Show me the picture. Pinakita naman agad ni Bernard si Zack sa nasabing larawan at doon na napakuyom sa kanyang kamao ang binata. Kailan lang to? 2 days ago, sir? 2 days ago and yet hindi mo tinawagan ang lecheng paparazzi na kumuha ng litratong to
para i-take down? Kahit magbayad pa tayo ng ilang milyon? I'm sorry, sir. Hahanapin at kokontakin ko na po ang paparazzi. No need, Bernard. It's too late. Ano ka ba naman? Wala ka talaga sariling paraan eh. Palagi ka naghihintay na ako mismo ang mag-isip ng solusyon. Kahit kontakin mo pa ang paparazzi na i-take down yan, wala na rin kwenta. Dahil nakita na ng lahat ang lecheng picture na yan. I'm sorry, sir. Hindi na po mauulit. Pero sir, may isa pa pong problema. God! Ang aga-aga! Dalawang magkasunod na problema agad ang bubungad sa akin. Sorry, sir. Kasi po, hindi lang po sa social media kumakalat ang picture, kundi pati din po sa newspaper. What? So, ano pang ginagawa mo? Opo, sir. Tatawagan ko na po ang news team. Ngayon pa. Naipublish na, di ba? Nasa market na nga eh. Ay, hindi ka lang talaga loyal sa akin. I prefer another secretary. You may silbi. Saktong bumukas naman ang pinto ng elevator kaya padabog nang naglakad si Zack papunta sa kanyang opisina. Sa kabilang banda naman, labis-labis ang sermon na natanggap ni Nadia nang makita ng kanyang mga magulang ang laman ng newspaper na nabili ng mga ito kanina lang. Gustong tumanggi ng dalaga pero alam niyang hindi siya makakalusot dahil klarong-klaro ang mukha niya sa nasabing larawan. Pa, ma, maniwala po kayo sa akin. Wala lang po talaga yan. Kahit papuntahin ko po si Asi dito para maniwala kayo. At kami pa talaga ang lolokohin mo, Nadia. Kaibigan mo si Asi at alam kong pagtatakpan ka nun. Diyos ko, hindi ka naman namin pinagbawalan ng mama mo na mag-boyfriend kahit sa sino man eh. Pero bakit sa lahat-lahat ng lalaki, sa isa pang mayaman at kilala? Tapos dinala ka agad sa isang kwarto kahit hindi mo pa siya pinapakilala sa amin. Hindi ka naman namin pinalaki ng ganyan ah. Pa, chill nga lang kasi. Wala po nangyari sa amin ng director ng Ziz Enterprise. Promise. At sinong maniniwala sa'yo? Asus anak, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Yan din ang sinabi naming palusot sa mga magulang ko noon, na kesyo nag-usap lang kami ng papa mo sa kwarto at walang nangyari. Pero ang totoo, naka-4 na oras sa kami bago pumutok ang bulkan. Ang ina niya naman ang nagsalita na bahagyang ikinatawan ni Nadia. At sino may sabi sa'yo na tumawa ka dyan, ha? May kontak ka ba sa lalaking yon? Muli nitong sabi, Ma, bakit ko naman po hihingi ng contact number ni Zack? Wala nga pong nangyari sa amin. Eh ano bang ginawa niyo na magkasama sa isang kwarto lang? Nagro-rosaryo? Nako, kung wala kang contact number sa lalaking yon, bukas sa bukas, ako mismo ang susugod sa Ziz Enterprise para panugutan ka niya. Pa naman, makinig po kayo sa akin. Walang susugod doon dahil nakakahiya. Mas nakakahiya kung walang magiging amang apo namin. Mas nakakaawa ka. Iniisip ka lang namin, Nadia. Kaya sa ayaw at gusto mo, pupuntahan ko ang Zack na yon. Pinal na wika nito. Nagsimula ng mataranta si Nadia, lalo pa at kilalang kilala niya ang sariling ama. Wala pa itong salitang hindi tinutupad. Labis-labis din ang pagsisisi niya dahil kung alam niya lang na may kukuha pala ng larawan nila, di sana hindi niya na lang tinanggap ang hamon ni Asi. Pagpasok sa kwarto ay dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ng kaibigan. Oy girl, bongga, sikat ka na. And at the same time, ang dami mo na agad bashers. Hagikik na bungad ni Asi sa kabilang niya. At tuwang-tuwa ka naman. Asi, I'm in big trouble now. I need your help. What? Why? What's wrong? Si Papa, susugurin daw si Zack bukas sa Ziz. Diyos ko, mukhang hindi ko na talaga siya mapipigilan eh. Puntahan mo naman ako dito oh. Sabihin mo nandun ka at walang nangyari sa amin.
Ay, hala. Girl, sorry. Ha? Bakit ka nagsasorry? Kasi tumawag si na tita sa akin kanina at tinanong nga sa akin ng tungkol dyan. Kaso, mukhang mali yatang nasabi ko eh. Ano? Bakit? Ano bang nasabi mo? Sabi ko, I can tell kung may nangyari ba sa inyo o wala. Dahil kayo lang naman dalawa ang pumasok sa room. Isa pa, pawis na pawis ka paglabas mo ng room, girl. Kaya akala ko... Akala mo ano? Na may nangyari talaga sa amin? Gosh, Asi! You're making things more complicated. I'm sorry. Alam mo naman ako, I can't lie to anyone, especially to your ma and pa. Sorry na, girl. Hindi na tumugon si Nadia at pinatay na ang ninya. Naiinis siya sa kaibigan, pero may punto rin naman ito. Isa si Asi sa kilala niya na hindi talaga marunong magsinungaling, kaya hindi niya rin ito masisisi, lalo pa at wala naman talaga itong nakita. Pwede na lang sa pagpasok nilang dalawa ni Zach sa isang silid. Kinabukasan, maagang nagising si Zach at naghanda na agad para pumasok ng trabaho nang maabutan niya ang ama sa hapagkainan na animoy hinihintay siya. Good morning, Dad. Panimula niya. Oh, good morning. Ang aga mo yata ngayon. Yeah, I have to, para iwas issue. Pero, what's your plan, iho? Habang buhay mo na lang bang iiwasan ng issue na ikaw mismo ang gumawa? I know sooner or later maapektuhan ng kumpanya dahil dyan. Please, clear things out to people. Dad, I don't have to explain myself to them. I know the whole truth. Pero ang tanong, may naniniwala ba? Except na lang kung makikita mo ulit ang babaeng yun at parehas niyong i-deny na walang nangyari sa inyo. Baka mag-work pa. She's just nothing. Nakita ko lang siya isang beses sa bar at hindi na nasundan yun, Dad. Kaya nga hanapan mo ng paraan. I don't want this issue to go bigger and bigger. Kaya dapat may solusyon ka na. Mag-isip ka naman, Zachary. Yes, Dad. I'm sorry. Wika nito at takma na sanang aalis. Where are you going now? Sa office na lang po siguro ako magkakape, Dad. Excuse me. At umalis na. Pagdating sa kumpanya ay hindi na ganoon kabigat ang tingin ng mga empleyado sa kanya. Kaya naman dire-diretso na siya sa kanyang opisina. Kahit sandamakmak na ang mga papel na nakatambak sa kanya mesa, ay wala pa rin siyang napipirmahan kahit isa. Lumilipad ang kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano pa ba ang gagawin niyang paraan para wag nang kumalat pa ang litrato nila ng dalagang si Nadia. Bumalik naman siya sa sistema na biglang bumukas ang pinto ng opisina at iluwa doon ang kanyang sekretaryang si Bernard. How many times do I have to tell you na ayaw ko munang magpadisturbo? Alin doon ang hindi mo maintindihan, ha, Bernard? Mainit yang paninimula. I'm sorry, Director, pero may naghahanap po sa inyo eh. Naghahanap? May appointment pa siya? Pagkasabi noon, doon na nga pumasok ang isang matandang lalaki na may hawak-hawak pang tungkod. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa at mukhang hindi naman yun isa sa mga bagong investors ng kumpanya. Yes, sir. How may I help you? Kalmado niya ng tanong. Ngunit hindi pa man nakakasagot ang matanda ay pumasok na rin ng isang magandang dilag na kung hindi siya nagkakamali ay yon ang babaeng nakasama niya sa kwarto at ang babaeng kasama niya rin sa kumakalat na picture. You, kilala kita ah. Dapat mo lang talaga siyang makilala, sir. Dahil siya lang naman po ang nag-iisang anak ko. Ang nag-iisang anak na pinakaiingatan namin. Sobrang mahal po namin itong si Nadia. At hindi nga namin ito magawang padapuan ng lamok eh. Panimula na ng matanda. Okay, sit down, sir. Bernard, you can leave now.
Baling nito sa sekretarya na agad din namang sinunod ang kanyang utos. Napatayo na nga si Zack at pansin niyang nakayuko lamang ang dalaga. Ang ama naman nito ay halatang may halong gigil at galit ang pagbitaw nito ng mga salita. So, to make it short po, sir, ano pong pakay mo sa akin? Wika pa niya. Gusto kong panagutan mo ang anak ko, Sir Director. Nabigla si Zack sa narinig. Kita niya rin ang pagkagat ni Nadia sa kanyang labi at nahilot pa ng bahagya ang sariling ulo. What do you mean panagutan kong anak niyo? Zack, walang ibig sabihin si Papa. Pasensya na talaga. Sinabi ko naman sa kanya ang totoo eh. Pero ayaw talaga makinig. Pasensya na talaga at mukhang naabala ka pa namin. Pa, tara na po, please. Si Nadia naman ang nagsalita. Nadia, hindi ako nagpakahirap pumunta dito para lang sa wala. Dangal mo ang pinakamahalaga sa lahat, anak. Huwag mo namang hayaang mawala yon. Pero pa, nakakahiya na po. Ang mga empleyado dito, nasakin na ang lahat ng mata. Wala naman po nang... I will, sir. Hindi ko po tatakasan ang obligasyon ko sa anak niyo. Pagputol ni Zack sa sinabi ng dalaga. Ano? Zack, walang nangyari sa atin. Alam mo yan. Hindi makapaniwalang usal ni Nadia. Pero hindi yun ang nakikita ng ibang tao. Pati ako naapektuhan na rin. Matagal ko nang iniingatan na pangalang meron ako. At ayaw kong isang paparazzi lang ang makagiba nun. Kaya imbis na i-clear ko ang lahat ng sa ibang tao, it doesn't change the fact na very improper pa rin ang pagdala ko sa iyo sa isang room. Hindi natin kilalang isa't isa at wala tayong relasyon. Pero ayaw ko na kapag kinalo ko na ang lahat sa iba. Masabi pa rin nila ng anak ng chairman na si Zachary Miguel Reyes ay nagdadala ng hindi niya kilalang babae sa room. Either it's a dare or not. Kaya yes sir, papakasalan ko pong anak ninyo. Kasal? Ano? Zack! Be ready, dahil bukas pupunta kami sa inyo. Mamamanhikan na ako. Pinalnawi ka ni Zack na siyang ikinabigla ni Nadia at siyang ikinatuwa naman ng ama nito. Gulat man pero tila ba wala nang makakapigil pa sa desisyon ng binata. Gustong kiligin ni Nadia dahil ilang taon niya na ring pinapangarap ang isang Zachary Miguel. Pero hindi niya naman inaasahang ang isang simpleng dare ay mauuwi sa kasalan. Tinotoo rin ng binata ang pangakong mamamanhikan kinabukasan at kasama ang kanyang amang si Don Miguel at inang si Doña Anita ay napag-usapan na nila ang plano sa biglaang pagpapakasal. Hindi naman maiwasan ni Nadia ang hindi mag-alala dahil oo, inaamin niyang gusto niyang maikasal kay Zack. Pero ayaw niya namang maikasal dito nang hindi nila mahal ang isa't isa. Kaya naman habang lumilipad ang isipan sa kalagitnaan ng gabi, ay doon na dumating si Zack at tinakpan ng jacket ang kanyang likuran. Magkakasakit ka sa ginaw dito sa labas. Mas makakabuti kung pumasok ka na. Panimula nito. Nag-uusap pa rin ba sila ni Papa? Tugon naman ni Nadia. Yeah, pero hindi na about sa kasal. Mga personal things na and experiences. Para nga silang matagal na magkakilala eh. Dahil puro tawanan ng kaganapan. Sorry, Zack Why? Wala ka namang kasalanan. Ako ang nagdesisyon na pakasalan ka. Pero kung hindi ko sinunod ang dare na sinabi ni Asi, edi sana okay pa tayong dalawa ngayon. Kung hindi rin naman ako sumakay sa trip mo, edi sana we're not going to get married. It's also my fault. Hindi lang sa'yo. Pwede pa naman nating iatras. Wala ka naman talagang dapat panagutan eh. Dahil wala namang nangyari sa akin. Ayoko ma-disappoint si Dad. Kaya hindi na ako aatras. Tsaka, akala ko ba hindi umaatras ang isang Nadia Sebastian? Ngiti nito sa dalaga.
Ngumiti na rin si Nadia at marami pa silang napagkwentuhan noong gabing yon. Ikinasal ang dalawa makalipas ang 1 buwan at ang lahat ay naging saksi sa kanilang pagsusumpaan. At dahil pinapatayo pa ang bahay na para sa kanilang dalawa, ay nagpasya silang sa mansyon na muna tumira kasama ang mga magulang ni Zack. Ang unang mga gabi ni Nadia sa mansyon ay naging maayos naman. Pero kahit ganoon, hindi pa rin niya maiwasang hindi mailang, lalo na at katabi niya ang nag-iisang Zachary Mikel na ngayon ay legal na niyang asawa. Oh, akala ko tulog ka na. Hindi ka na kasi naiimik dyan eh. Hindi pa. Ayaw ko rin namang disturbohin ka sa trabaho mo dyan, no? Kaya hindi na ako nagsalita. Pansin ni Nadia ang pag-unat ng asawa sa kanyang katawan, kaya doon na siya nagpasyang masahiin ito. Teka, mamasahihin kita. Really? Nako, no need. Magpahinga ka na lang dyan. Naku, ikaw ang dapat magpahinga kasi kanina ka pa babad sa trabaho. Ilang oras ka sa kumpanya, tapos pagdating mo dito, laptop pa rin ang inaatupag mo. Kaya sige na, masahihin na kita. Wala na nga nagawa pa si Zack kundi ang pumayag at magpasalamat na lamang sa asawa. Nang simulan na ni Nadia ang pagmamasahe, ay tila ba gumaan ang katawan ni Zack, pati ang pananakit ng kanyang ulo ay nawala. Dito, masakit ba? Gusto mo bang idiin ko? Maya-maya ay tanong ni Nadia. Yes, dyan banda. Ay, ang sarap. Sige, diinan mo pa. Ayan. Teka lang kukuha lang ako ng extra massage oil sa baba. Wala na palang laman to. Paalam ni Nadia at tumayo na. Ngunit ang buksan ni Nadia ang pinto ay ganoon na nga ang gulat niya nang makita ang Don at Tonya na nasa labas mismo ng pintuan nila, animoy nakikiramdam sa loob. Doña Anita, Don Mikel, ano pong ginagawa niyo dito? Ay, wala iha. Ano lang, napadaan lang kami nitong papa mo. Alam mo naman, matatanda na kami kaya naglakad-lakad muna kami at sinabayan pa ng peking ngiti. Mom? Dad? Late na Bakit hindi pa kayo natutulog? At anong ginagawa niya dito sa labas ng room namin ni Nadia? Si Zack na ang nagsalita. Wala naman anak. Nagpapapawis lang. Alam mo na, to be more healthy, kailangan magpapawis. Kayo ba? Nagpapapawis ba kayo dyan sa loob? Mom! Oo na, eto na. Babalik na kami sa kwarto. Kayo naman, ilang araw na kayong kasal. Wala na nga kayong honeymoon. Ang tagal niyo pong gumawa ng apo namin. Ay nako. Maktol na matanda at umalis na. Natawa naman si Zack at ganoon na rin si Nadia. O sige na, humiga ka na doon. Babalik ako agad. Kukuha lang ako ng oil sa baba. Saad naman ni Nadia. Ngunit imbis sa payagan ay hinawakan lamang ni Zack ang kamay ng asawa. Zack? Bakit? May dumi ba ako sa muka? Nope. But I guess, Mom's right. Oras na siguro para gumawa ng junior. Ano? Anong junior pinagsasabi mo? Alam mo na yon. Tara na sa loob. Forget about the massage oil. At hinila na nito si Nadia papasok. Pulang-pula na ang mukha ni Nadia lalo pa nang sayawan siya ni Zack sa harapan. Tawang-tawa lamang siya, ngunit ang tawang yon ay napalitan na seryosong aura na magsimula ng halikan ni Zack ang kanyang leeg. Tila hindi naman makatanggi si Nadia sa masuyong galaw na asawa dahil kahit hindi niya man aminin, gusto niya ang nangyayari. At sa gabing yon din mismo ay tuluyan ng ipinaubayan ni Nadia ang sarili sa kanyang asawa. Doon na rin nagsimulang mag-iba ang tingin ni Zack sa kanya nang malaman nitong totoo ang sinasabi niya noon na siya ay isang birhen pa. At magmula noon, unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Zack para sa asawa. Hindi niya man ito inaasahan at hindi niya rin pinano, pero hindi siya nagsisisi na pinakasalan niya ang isang Nadia Sebastian.
Hanggang sa nalaman nga nilang buntis na si Nadia at sa lahat ng nakakaalam kasama na ang pamilya ni Nadia ay pinakamasaya si Zack. Sa katunayan ay naiiyak nga ito sa sobrang kagalakan at pinangako sa asawa na alagaan ng kanyang mag-ina anuman ang mangyari. Hanggang sa dumating na nga ang kabuwanan ni Nadia, ay doon na abalang-abala ang lahat dahil baka anumang oras ay manganganak na ito. Aray! Aray! Zack! Manganganak na yata ako! Pamimilipit ni Nadia habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Si Zack naman na abala sa kanyang laptop ay tarantang isinarado ito at agarang dinaluhan ang asawa. Wait Han, I'll get our things first sa car. Hold on, at babalikan muna kita dito Wait, I'll call mom. Doon na nga humagalpak ng tawa si Nadia. Why are you laughing? Ano ka ba, Han? Joke lang. Ito naman masyadong seryoso. Okay pa ako. Hindi pa siya lalabas. God, Han. Alam mo namang first time ko to At natataranta ako agad. Nagagawa mo pang mag-joke dyan. Sorry na. Ikaw naman kasi Sobrang abala mo dyan sa laptop mo. Ayaw mong magpadisturbo. I'm working. Please, Han. Huwag ka na mag-prank. Ninenervyos ako sa'yo Maupo ka na lang and take some rest, okay? I love you. Sabay halik sa noo ng asawa. Naupo naman si Nadia sa may sofa at inon ang TV para manood ng palabas. Ilang sandali pa ay bigla na nga sumakit ang kanyang tiyan. Noong una akala niya wala lamang yon, pero na magtagal ay doon na siya muling napatayo. Han? Han? May tummy's aching. Pamimilipit niya. Napatingin naman si Zack sa kanyang gawi na animoy tinatansya kung totoo na ba ang sinasabi niyang asawa o baka prank muli. Ngunit napangiti lamang ito at muling ibinalik ang atensyon sa laptop. Han, ano ba? I'm not joking! Sigaw na ni Nadia. Han, take a rest, okay? Kung bored ka, matulog ka na lang muna. I'll finish this one at babawi ako sa'yo kapag nagising ka na. Zachary Miguel! Ano ba? Manganganak na nga ako! Sigaw na ni Nadia at kasabay nun ay ang paglabas sa maraming tubig mula sa kanyang pagkababae. Tila na alerto naman si Zack sa pagsigaw ng asawa at agad bumalik ang pagkataranta na makita niyang basang-basa na ang ibabang parte ng katawan ni Nadia. Agad niyang kinarga si Nadia pababa at pinaalam sa Don at Tonya na pumudok na ang panubigan nito. Pinaandar naman niya agad ang kotse at sa sobrang taranta nga, hindi na nila namalayan na ang mga gamit ni Nadia pati na ang gamit ng baby ay naiwan pala nila. Kaya ang ending, ang Don at Donya muna ang naghintay sa labas ng delivery room habang si Zack ay binalikan ang mga gamit na naiwan. Sinundo niya na rin ang mga magulang na asawa para magsabay na silang tatlo pabalik ng ospital. Pagdating ay nanganak na si Nadia at nasasilid na ang apat, ang kanyang mga magulang at ang kanyang mag-ina. Unang nagtungo sa silid ang mga magulang ni Nadia habang si Zack ay hindi maintindihan kung ano ang mararamdaman hanggang sa unti-unti na nga niyang binuksan ang pinto at doon nakita niya ang lahat ng naroon ay kay tatamis sa mga ngiti habang tinitignan ang little one ni Zack na noon ay karga-karga ng Donya. Oh, Daddy's here, little Mikael. Wika ng Donya. Han, kamukhang kamukha mo si Mikael. Nakangiting usal naman ni Nadia. Oh, baby. Kay Daddy ka naman muna, Mom, as much as I love to carry him, pero hindi po ako marunong. Di mag-practice ka. Hindi marunong kumarga pero gumawa. Marunong na marunong? Tukso na Donya na siyang ikinatawan nilang lahat. Dahan-dahang kinarga ni Zack ang minimi niya at nang nasabisig niya ng anak ay doon na siya naiyak. Kung maaalala niya, career lamang niyang iniingatan niya noon dahilan ng hindi niya pagpasok sa isang relasyon.
Hindi niya minsan pinangarap maging isang asawa at ama at ang mga nangyayari sa kanya ngayon ay hindi niya inaasahan. Ngunit sa lahat ng unexpected na nangyari sa buhay niya, ito ang masasabi niyang worth it at ito ang pangyayari sa buhay niya na siyang pinakamasaya. Nilapitan niya ang nakahigang si Nadia at hinalikan sa labi. I'm glad you accepted that, dear Han. Kasi kung hindi nangyari yun, hindi ako magiging ganito kasaya. Mahal na mahal kita, my brave wife. And thank you for carrying our son for 9 months and giving birth on him just now. Rerespetuhin at mamahalin kita, kayo ni Mikael sa habang buhay. Emosyonal na usal ni Zack. And thank you for giving me our Mikael, Mr. Zachary Miguel Reyes. Mahal na mahal din kita. At hinalikan muli ang asawa sa labi. Wala mapagsidlan sa kasiyahan ng lahat, lalong-lalo na ang bagong mga magulang na sina Zack at Nadia. Marahil alam nilang hindi magiging madali ang maging isang magulang, pero gagawin nila ang lahat, maibigay lamang sa kanilang munting anghel ang pagmamahal at kalinga na kailangan nito. At ngayon, bumukod na nga ang dalawa kasama si Baby Mikael. Nangako naman si Zack na kahit gaano pa siya kabisi, bibigyan niya pa rin ng oras ang kanya mag-ina, bagay na hindi pa naman niya nakakaligtaang gawin. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!